Ibinigay niya sa atin yung flawless, perfect righteousness ni Jesus. Ibinalot sa atin. Tinanggap lang natin yung regalo na yon, hindi natin pinagtrabahuhan. Ito'y regalo lang ng Diyos sa atin. Kaya walang makapagyayabang sa Panginoon. Alam niyo po ba, pagka ang tatay talaga ay tumatayong bilang haligi ng tahanan, ang tahanan ay matatag. Amen. Lalo na kapag dinadala nila ang pamilya nila sa Panginoon. Amen. Amen. So, salamat sa mga katatayan na patuloy na nagmamahal una sa Diyos, pangalawa sa kanilang pamilya. At salamat at dadami ang mga katatayan dito. Amen? Amen. So, makikita natin ito na mag-overflow ang ating simbahan. Bagamat bago pa lang, alam ko na bago pa lang. Pero marami ang ilalagay ng Lord dito sa ating panambahan. Amen? Amen. So manalangin muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat sa kalakasan, salamat sa biyaya, salamat sa proteksyon. Salamat po, Panginoon, at patuloy niyo po kaming binibiyayaan ng maraming bagay. Bagamat ang mundo, Panginoon, ay lugmok, Panginoon, ng hirap ngayon, pero Lord, thank you. Nakakaalpas po kami, Panginoon, sa anumang hamon ng buhay. At Lord, sa oras pong ito, dalangin po namin ang mensahe na inyo po pinagkaloob ngayong araw na ito. Banal na Espiritu, buksan niyo po ang aming spiritual ears and eyes nang maintindihan po namin ang gusto niyo pong revelation na mapahatid sa bawat isa. Gamitin niyo lamang po ako, gamitin niyo lamang po ang aking bibig. Itago niyo po ako sa inyong likuran, kayo po ang maitaas. Maraming pong salamat sa inyo po lahat ng papurit, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan naman natin ang Lord. May isang programa sa TV. Alam niyo po ba yung PBB? Yung halika kayo dito sa confession room. Tapos pupunta yung tatawagin. Alam niyo po ba yan? Minsan na akong naloko noon pero hindi na po ako umulit. Nakakapuyat. Yung pa yung panahon nila Melay. Tuntua kasi ako doon kay Melay kasi mahilig ko akong manood ng mga comedy. Comedian. Pero ngayon hindi na po ako nakakapanood. Sa totoo lang, hindi na. Kasi, ewan ko ba, pagdating po ng Monday, pahinga, Tuesday, mag-aaral na po. Mag-aaral na ng salita ng Diyos hanggang sa dumating po ang Sunday, makita ko ang mga gaganda at mga poging nasa harapan ko ngayon. Amen. Thank you sa pagpapala at biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. So may programa nga doon sa PBB, di ba pagka na may mga task yun si Kuya. Pagka nakuha nila yung task, nagawa nila, mayroong reward. Pero pag hindi nila nagawa yung task, anong gagawin ni Kuya? Mayroong parusa. No? Ilan sa atin parang gano'n, no? Karamihan sa mga Kristiyano. Minsan akala ng mga Kristiyano nasa audition sila. Akala nila nasa PBB sila. Na, naku, para maging malapit ako sa Lord, kailangan yung aking tuhod mamula na sa kakaluhod. Siguro kung tutulong ako sa iba, mangingiti si Lord sa akin. Siguro kung magbabasa ako hanggang sa lumabo na yung mata ko kakabasa ng Bible, siguro lalong hahalakak ang Lord sa akin. So parang nasa audition ang makaramihan ng Kristiyano. Pero ang totoo, wala ka pa mang ginagawa, minamahal ka na ng Lord. Amen? Hindi ka pa nagpe-perform. Gustong-gusto ka na ng Lord. Cute na cute siya sa'yo. Love na love ka ni Lord. Yun ang totoong gospel. Hindi yung gagawa ka ng mga maraming bagay na mabubuti bago ka tanggapin ng Panginoon. Hindi. Sabi nga, di ba, makasalanan pa lang tayo, tinanggap na tayo ng Panginoon. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Pagmamahal ng Diyos, gano'n na lamang kabuti, gano'n na lamang kalawak, gano'n na lamang kalaki, na hindi niya titignan
kung ano yung ginagawa natin. Hindi yung perfection ang tinitignan ng Lord sa atin, kundi yung puso natin na handang sumamba at maniwala sa Kanya, mag-trust sa Kanya. Amen? Kasi karamihan sa atin parang ginagawang corporate ladder na, di ba yung sa corporate, kapag kami ginawa ka, plus one, hanggang nagpo-promote. Hindi po ganun ang Lord. No, minamahal niya tayo kahit anong estado ng buhay natin. Ano man ang ginagawa natin, tinatanggap tayo ng Panginoon. Amen? Kahit ako pong nasa harapan ninyo, hindi man ako qualified, Lord. Sa harapan ng iba, hindi ako qualified, pero sa harapan ng Diyos, alam kong qualified dahil kinwalify tayo ng Panginoon. Tayong lahat inaccept ng Lord. Kahit anong sama natin, tinatanggap tayo ng Lord once na tayo'y tumawag sa Kanya. Amen? Amen? Hinanap tayo ni Lord. Tayo ang nawawala. Tayo ang hinanap ng Panginoon. It's not about climbing up. No, na Lord, puntos ako ngayon. Lord, 30 minutes ako nag-pray, puntos. Lord, 3 chapter ang nabasa ko ngayon, mamaya 5 chapters, may puntos ako. Hindi ganon. It's about God. No? It's about God coming down to us through Jesus Christ. Bumaba ang Lord sa atin nang tayo'y abutin at agawin mula sa kadiliman para tayo'y mapunta sa kalinawagan. Today po, i-smash natin lahat ng mga performance trap. Smash natin yan. We are stepping out of the courtroom of judgment kasi yung Old Covenant Alam nyo ba, hati yan na Old Covenant and New Covenant. Tayo nasa ang covenant. New Covenant. Hindi natin pwedeng pagsamahin ng old and new. Yan yung dividing line. Ang dividing line natin ay ang cross. Okay? Iba ang pagtungo ng tao at ng Diyos sa Old Covenant. Iba ang pakikitungo ng Diyos at sa tao sa New Covenant. Amen? So kumikilos tayo ayon sa covenant. At napakapalad natin na tayo ay nasa New Covenant kasi ang New Covenant ay biyaya ng Diyos. Amen? So pupunta tayo hindi sa courtroom. Hindi judge si Lord sa atin ngayon. Sa New Covenant, nandoon tayo sa living room ni Lord. Nakikipagkwentuhan tayo kay Lord. Kung nanonood ng TV, nandun tayo kay Lord. Ano lang ibig ko sabihin? Sa atin, under the New Covenant, ang Diyos lumapit sa atin, tumira sa ating born-again spirit. Amen? So pag-usapan natin, dahil Father's Day, the love of the Father. Wow! Talaga naman ang mga tatay ngayon, sikat ngayong araw na ito. Palakpakan naman natin yung tatay. At ang pinakamalakas na palakpak para sa Diyos, ang ating Ama. Amen. So may isang ama, tapos may 2 anak. No? Yung bunso, pumunta sa tatay. Tay, aka na nangayang mana ko. Bigay mo na sa akin, total. Mapupunta rin naman sa akin yan Pero alam niyo po ba, napakasakit noon sa isang ama. Kasi pagka hinihingi na yung mana, parang wini-wish mo na mamatay yung kanyang magulang. Tama ba? Tama ba pagka hiningi mo yung mana mo? Bawa, ikaw humingi ka. Parang sinabi mong, oy, mamatay ka na, aka na yung mana ko. Di ba parang ganon? Apakasakit nun. So yung bunsong anak, ganon ang ginawa. Hiningi yung mana niya sa tatay. Ang tatay naman, hinati ang mana. Yung mana ng bunso, ibinigay sa kanya. So mga ilang araw, ini-enjoy nung anak yung mana. Ngayon, makalipas ng mga ilang pang araw, pinagbili niya lahat ng mga ari-arian na binigay nung kanyang tatay. At pumunta siya sa malayong lugar. Doon nagpakasaya siya. Nilustay niya ang pera
kung lahat ng bisyo ginawa niya. No, tuwan-tuwa siya sa natanggap niyang mana. Hanggang dumating ang isang araw, naubos yung kanyang pera. Naubos pati ang mga kakilala at kaibigan niya na nagkukunwaring kaibigan, pero kaibigan lang pala dahil meron siyang pera. At doon sa lugar na pinuntahan niya, nagkaroon din ng famine. Nagkaroon ng taggutom. Di ba pagkakatulad natin ngayon, recession, tama? Di ba pagka may recession, halos walang trabaho. So doon sa pinuntahan niya, wala ring maayos na trabaho. Ang tanging trabaho lang na kanyang napuntahan ay yung mag-alaga ng mga baboy. Nandoon siya sa babuyan. At dahil sa gutom, yung pinagbalatan ng pagkain ng baboy, halos kanyang kainin kasi wala na siyang pera eh. So ganun siya kagutom. At habang naglilinis siya ng babuyan, buti pa doon sa bahay ng tatay ko, may pagkain. Yung mga slave namin, yung mga maid namin, ang sasarap pa ng pagkain. Dito, grabe gutom ko ah. So, parang nagkaroon siya ng realization sa kanyang ginawa. Pero alam niya sa sarili niya na dahil sa ginawa niya, para na rin niyang pinutol yung relasyon niya sa ama. Tama ba? Nasusundan niyo ang story? Yes. Okay. Yun ay story ko po ng kung paano mag-story sa yung hindi bata. Hindi batang isip, kundi gusto kong ma-realize nyo na kumbaga sa makabagong pagkuwento ng prodigal son. So mas nakukuha ninyo. So sobra talagang sising-sisi siya. No, sising-sisi siya. So ang ginawa niya, ano kaya, bumalik na lang kaya ako doon sa aking tatay? At nag-practice pa siya ng script niya. Ang script niya, Ama, patawarin mo ko. Hindi ko na kaya itong nararamdaman ko. Ako'y nagkasala sa iyo at nagkasala sa Diyos. So, paulit-ulit, 'di ba? Minsan pagka nag-i-script tayo, yung mga sasabihin natin. So, ito na nga. Natapos na yung kanyang script, talagang desidido na siyang bumalik sa kanyang ama. Basahin natin, Lucas 15. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay, anong ginawa ng ama? Patakbo siyang sinalubong, niyakap, hinalikan. Wow, so much love. Grabe yung ginawa ng anak. Hiningi yung mana, parang winis niyang mamatay na ang kanyang ama. Pero nung nakita siya ng ama, tumakbo pa, niyakap, hinalikan. So ito nagpipicture to kung paano tayo minamahal ng amang Diyos. Amen? Ganon ang Lord, na sa kabila na tayo'y sobrang lugmok sa karumihan, nung nakita niyang lumalapit tayo sa Kanya, tumakbo siya. Hindi niya hinayaan na lumuhod pa tayo. Hindi niya hinayaan na saktan pa ang sarili natin. Tumakbo siya, niyakap tayo, hinalikan tayo. Amen? Tayong mga magulang, tayong tatay, sana hindi bakal ang kamay natin para parusahan yung mga anak natin. Mahalin natin ang ating mga anak. Binagkatiwala ng Diyos yan sa atin. May mga magulang na ang hirap patawarin ng mga anak. Totoo yan. Meron din namang mga anak na mahirap patawarin ng mga magulang. Pero ang totoo, kung talagang naniniwala tayo kay Jesus, ang tangi lang core, ang tangi lang gusto ng Panginoon, yung nature niya, alam niyo kung ano nature ng Panginoon? Pagmamahal, love.
Yun yung sana mailagay sa ating puso, sa ating isipan, yung pagmamahal ng Panginoon ay ating maranasan nang sa gayon, maibigay din natin ito sa iba. He loved us first, kaya tayo natututong magmahal. Amen? Ang hirap lang magpatawad kasi sa Pride. Pirituhin na yung pride na yan. Amen? Nang sa ganon, yung talaga ang kailangan yung pamilya, nagmamahalan. Kahit yung family mo, magmahalan. Dahil yan talaga ang gusto ng Ama. Alam nyo ba, yung patakbo na yan, ibibase natin ito sa kultura ng mga Hudyo. Kasi ito ay kwento ng culture ng Hudyo. So, sabi dyan, tumakbo. Alam nyo ba, may ibig sabihin ng pagtakbo ng Ama? Did you know? Yan. According to ancient Jewish tradition, if a Jewish boy lost his family inheritance to Gentiles and had the audacity to return home, the village will execute the kezaza. Okay, ano yung kezaza? Ito yung Jewish tradition, kapag ang isang anak na lalaki, yung kanyang minana ay, kumbaga, naubos niya, lalo na sa mga Gentiles. Kasi sobra talagang, kumbaga, yung culture ng Jewish lang ayaw nilang makipag-halubilo sa iba. Lalo na kung yung anak, winaldas yung pera doon sa Gentiles, no? At bumalik sa village, nagkakaroon ng ceremony. Ang tawag doon ay kezaza. Sa Hebrew. Ano ibig sabihin ng kezaza? Cutting off o severing. Ibig sabihin, talagang hiwalay ang puti sa dekolor. Ang ibig ko sabihin, i-execute nila yun. Excommunicado. Alam niyo yung excommunicado? I-exile nila yung nagkasala. Ganun pala ang culture doon sa Jewish. Kaya patakbo yung ama. No? Talagang tumakbo siya muna para salubungin niya yung anak niya. Bakit? Inuunahan niya yung community. Inuunahan niya yung community na i-execute doon sa anak niya yung kezaza. Kasi kapag na-execute yun, ang gagawin ng community, ganito yung kezaza May dala silang clay pot. Yung clay pot naglalaman ng fruits o kaya ng sinunog na mani o kaya sinunog na corn. May laman yun. Ngayon, halimbawa, bumalik yung anak na naglustay ng pera, ng mana, lalo na nakipaghalubilo sa mga Gentiles. Kapag hindi Hudyo, ang tawag, Gentiles. Pag nandyan sa gate, may gate ang village, pag yan nakita ng community, ayan yung alibughang anak, yan yung naglustay ng mana. Dala-dala nila yung clay pot. Biglang, nila, yung babasagin sa harapan ng tao. Tapos, biglang sasabihin nila, cut off ka na rito sa village na ito. Wala ka ng kwenta. Ganyan. Tinuturing ng patay yung tao na naitsahan ng clay pot sa paa. Excommunicado ka na. Hindi ka na namin kilala. Sa paningin namin, patay ka na. Cut off. Yun yung kezaza. So, dito, yung ama, tumakbo para unahan niya yung village. Unahan niya yung community na wag i-execute ang kezaza. Amen? Nakikita nyo? Ang Panginoon tumakbo sa atin nang hindi i-execute sa atin yung kamatayan na nakalaan sana kay Satanas. Amen? Tumakbo, bumaba ang Panginoong Jesus para tayo'y iligtas. At hindi i-execute, ma-exile tayo, ma-excommunicado tayo ng tuluyan sa Panginoon. Amen? Kasi pagkahiwalay ka sa Panginoon, walang buhay. Dahil ang buhay ay nanggagaling lang sa Diyos, nanggagaling kay Jesus. Dahil si Jesus ang buhay.
Amen? So tayo, yung takbo na yun, takbo ni Jesus. Niyakap tayo. Amen? So, Lord, you're a good, good Father. Di ba? Parang gusto kong kumanta. Amen? Ang seremonyang ito ay yung kezaza, no? Pagputol ng relasyon. So ayaw ng Diyos na maputol yung relasyon natin sa Kanya. Kaya kahit na siya ay Diyos, bumaba siya sa langit, nagkatawang tao para tayo ay mayakap. At hindi ma-execute ang dagat-dagatang apoy sa atin. Amen? Alam niyo, lahat ng mga hiwalay sa Diyos dati, tayo'y talagang patungo na roon eh. Pero dahil kay Jesus, wala na tayo, hindi na tayo doon tutungo. Tayo ay sa kanyang kingdom na pupunta. Tayo ay citizen of heaven na. Amen? So ang ginawa ng Ama, niyakap niya. Tama, niyakap niya. Nang ibig sabihin, ito ay legal declaration of reconciliation. Niyakap niya, hinalikan niya. No, nakita yan ng mga community, niyakap na. Hinalikan na. So, dinideklara niya na reconciled na siya sa kanyang anak. Pagka gano'n nakita ng village na reconciled na yung anak na nagkasala at ang ama reconciled na, hindi na ma-execute ang kezaza doon sa anak. Yung utang ng ibig sabihin ng pagyakap ng ama doon sa anak, sasabihin ng ama, yung utang ng kasalanan ng anak ko, sinalo ko na, ang kabahayan ko na ang bahala doon. Yun ang ibig sabihin ng pagyakap at saka paghalik ng ama. Amen. Kung itatakwil mo ang aking anak, parang deklarasyon to, public statement eh. Yung pagyakap niya, yun ang ibig sabihin nun. Kung itatakwil mo ang aking anak, ako ang itinatakwil mo. So yun yung deklarasyon ng ama sa pagyakap ng anak. Kaya nga sinabi sa Bible, di ba, kung itatakwil mo si Jesus Christ, parang tinakwil mo na rin ang ama. Kung sino man ang tumanggap ngayon kay Jesus Christ, siya'y magiging anak ng Diyos. Public declaration yung ginawa ng Ama. Na siyang ginawa rin naman sa atin ng Ama sa langit. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Public statement of restored relationship. Na-restore yung relationship natin kay Lord. Tayong makasalanan. Pinatawad niya ng lubos. Dahil sa kanyang bugtong na anak. Na-restore yung relationship natin sa Diyos Ama. Amen? Di ba, ang sarap palakpakan ng Panginoon dyan? Sabi dyan, Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sino ang author at sino rin ang tatapos ng ating faith? Si Jesus Christ. Who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Endured the cross. Endured the cross. Gaano ba ang sakripisyong ginawa ni Jesus Christ sa cross? Ito ba'y simpleng pagpako lang? Hindi. Binugbog siya. Siname siya. Hiniya siya. Lahat ng curse sinabi sa kanya. Inendure niya yon. Alang-alang ng pagkatapos ng kanyang mga ginawa, pagkatapos ng lahat ng kanyang mga sinakripisyo. No, sasabihin niya, Lord, finish na. Punta na ako diyan sa right hand mo. Kasama ko tong mga naniwala sa akin. Di ba pagmamahal yun? Ngayon, si Jesus nakaupo doon. Kasama tayong nakaupo.
Kahit physically nandito tayo, pero spiritually, nakaupo na rin tayo sa kanang bahagi ng Diyos. Dahil kay Hesukristo. Amen? Ang katumbas ng pagtakbo ng Ama, ang pagbaba ni Jesus, sobra-sobrang pagmamahal na yun. Inako niya lahat ng kahihiyan, alang-alang sa atin. Tuloy natin yung story, Lucas 15. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala ako. Ito na yung script niya. Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat dapat tawagin ninyong anak. Alam niyo, script yan, sinabi yan ng anak, pero hindi yan pinakinggan ng kanyang ama. Agad-agad sinabi ng ama, ngunit sinabi ng ama sa kanyang mga lingkod, magmadali kayo. Dalhin ninyo rito yung pinakamagandang balabal o yung robe at isuot sa kanya. Suotan ninyo siya ng singsing, ang kanyang daliri at ang mga sandalyas, ang kanyang mga paa. Ano yung significance ng tatlo na yan? Robe, ring, and sandals. Meron kasing significance yung tatlo na yan eh. No? Hindi pinakinggan ng Lord yung script. Alam nyo, hindi pinapakinggan ni Lord yung performance natin ng hiwalay sa Kanya. Kung nagpe-perform ka, para mapalipit ako sa Diyos, gagawin ko to. Para tanggapin ako ng Lord, gagawin ko to. Hindi yun papakinggan ng Lord. Alam niyo kung anong gagawin niya? May ibibigay muna siyang biyaya sa atin. Una muna siyang nagbigay ng biyaya bago natin maganap yung mga performance na yan na tinatanggap niya. Okay, ano yun? So, tignan muna natin yung robe. Robe. Okay? Ano ba yung robe? A long, flowy robe worn by the upper classes. Ibig palang sabihin, yung mga mayayaman lang yung may mga robe nung ancient culture noon ng Jewish. Ang nagsusuot lang ng robe o balabal ay yung mga mayayaman, mga priest, nung may mga sinabi sa lipunan. No? Tapos, it was cultural declaration of transferred status. Kapag halimbawa, yung ama, pamamana na talaga yung halimbawa, ikaw nang mag-ano dyan, ikaw nang, kumbaga retired na ako, bibigyan niya ng balabal, yung pinamahala niya. So, yun yung robe. Ganon ka-importante yung robe. Kapag may robe, mataas na tao yan. Di ba? Minsan, pagka nakakakita tayo ng dignified, yung mga nakasuot ba ng mga kung anong scarf, kung ano yung, alam niyo na, holy yan, tao na yan, holy yan. Parang sobrang taas ng tingin nila. No? So, yun yung robe. Mamahaling tela ito. At saka yan, hindi yan hinahabit, talagang hinuhulma yan ng isang buo. At mamahalin talaga yun. Kumbaga silk. Silk talaga yung robe na yan. So, the moment the robe was placed on the son's shoulder, the servants and villagers were obligated to treat him with the exact same respect they gave to the father. Diba, binigyan ng robe yung anak. So, nakita yan ng mga community. Ang ibig sabihin, kung ano ang respeto nyo sa akin, ibigay nyo yung respeto na yan sa aking anak. So, dahil kay Jesus Christ, na ibigay sa atin yung respeto na yun. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil matalino ka, hindi dahil sa marami kang ginagawa para sa Panginoon. Hindi. It was given to you by the Father through Jesus Christ. That robe is so special. Hindi man natin nakikita, pero nakikita yan namang sa spiritual world na meron kang robe dyan sa iyong suot-suot. Dahil tinanggap mo si Kristo ang kanyang anak. Amen? So the Father's glory completely removed the Son's shame.
Yung glory ng Diyos, di ba makasalanan tayo? Nung wala pa tayo kay Jesus Christ, tayo'y tinuturing na malayo sa Diyos, tinuturing na makasalanan ng Diyos. Pero dahil doon sa robe na yon, yung glory ng Lord nasa atin na. Dahil kay Jesus Christ. Amen? The one once rejected is now accepted. Sabi mo nga, I am accepted. Tinanggap ka na ng Panginoon. The one once full of shame, kahihiyan, is now covered in the honor of the Father. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Diba lahat ng curse, lahat ng kahihiyan, na sana tayo ang tatanggap. Kinobera na yun ng Panginoon. Amen ba? Tingnan natin yung meaning nito sa New Covenant. No? Imputed righteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Si Jesus na walang kasalanan ay naging kasalanan. Para dahil sa Kanya, tayo ay maging righteousness of God. Kaya nga sinasabi natin lagi, we are the righteousness of God in Christ Jesus. Sa harapan ng Panginoon, tayo'y matuwid na. Nagkaroon ng divine exchange noon sa cross at tayo. Yung righteousness ni Jesus Christ, isinuot sa atin. Yun yung robe of righteousness. At yung karumihan natin, nalipat kay Hesus Kristo. No, kaya siya ang pinurusahan dun eh. Hindi na tayo ang paparusahan. Pinarusahan na ang kanyang anak sa krus. Amen? Amen. Tayo, matuwid na sa harapan ng Panginoon. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Yung robe of righteousness, pinalagay ng Ama doon sa kanyang anak na amoy baboy. Amoy baboy. Alam niyo ba tayo dati, sa karumihan natin, sa kasalanan natin, amoy baboy din tayo. Ngayon, hindi na. Amoy pabango na. Ano ang pabango nyo ngayon? may pabango ba kayo? De, joke lang yun. Kidding aside. No? Yung robe of righteousness, ibinalot sa atin nang mawala yung pagkaamoy baboy. Amen? So, hindi na tayo amoy baboy sa harapan ng Panginoon. Amen? Mabango na tayo sa harapan niya. Kaya tayo'y makakaharap na sa Kanya. Amen? Ibinigay niya sa atin yung flawless, perfect righteousness ni Jesus. Ibinalot sa atin. Tinanggap lang natin yung regalo na yon. Hindi natin pinagtrabahuhan. Ito'y regalo lang ng Diyos sa atin. Kaya walang makapagyayabang sa Panginoon. Ako, mabuti akong tao, nakapagpatayo ako ng simbahan dyan. Ako ang nag-donate niyan. Ako, mabuti akong tao, ang dami kong pinakain ng mga homeless. Hindi masama yun, mabuti yun. Kaya lang, ang tanong, katulad ng script, hindi tinanggap ng Diyos Ama. Ang tanong, qualified ba yun? Makakwalified lang yung mga mabubuting gawa na yan kung ikaw ay na kay Jesus Christ. Kapag na kay Jesus ka na, magbubunga at magbubunga yung kabutihan ng Panginoon sa'yo. Amen? Yun. Pero hindi ko sinasabing masama. Mabuti yun. Kaya lang, mas maganda kung qualified tayo. Amen ba? Romans chapter 4 verse 5. Pero itinuring tayong matuwid, righteous ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya.
Yun, sabi ganon, grace before change. Hindi tayo magbabago para lumapit sa Panginoon. Tayo'y binago ng Panginoon. Muna, nung tinanggap natin siya, tayo'y nakalapit na sa Diyos. Amen? Naalala ko noon si Brother Agoy. Hello, Brother Agoy. nasa bakasyon pa no? Nasa probinsya. Inaakay ko siya, halika, sama ka sa akin. Church tayo. Sabi niya, hindi ko pa kayang magbago. Tsaka na. Laging yun ang sinasabi niya sa akin noon. Ang tanong ko sa inyo, may tanong ako sa inyo. Kailan kayo maliligo? Sabihin niyo lang kung A o B Kailan kayo maliligo? A, kapag ka marumi na kayo at mabaho. B, pagka malinis ka at amoy pabango. Kailan kayo maliligo? Ha? Salamat sa mga sumagot at nakinig. Yung iba sabi nila, brung. Ano ba daw yun? Okay lang yan. So letter A, maliligo ka kapag ikaw ay marumi. Kapag ikaw ay mabaho, maliligo ka. Tama? So ang pagpunta natin sa church, hindi Lord, mabaho ako, ganyan. Mas gusto ni Lord yung tinatanggap mo na hindi ka karapat-dapat sa harapan niya. Ginawa ka lang niyang karapat-dapat. Ginawa ka lang niyang mabuti. Kaya ikaw ay makakalapit sa Kanya. Amen? Huhugasan ka ngayon ni Lord ng Kanyang salita. At ikaw ay babango na sa harapan niya. Grace before change. Ngayong malinis ka na. Mangangamoy ka na. Magre-reflect na si Kristo sa'yo. Kaya arise, shine. Magsashine ka sa iba. Maaamoy ka. Bakit kaya ito ang sarap kasama? Metaphor yun, naaamoy ka. Ibig sabihin, ang sarap kasama. Yung mga sinasabi niya parang tumatagos sa aking puso. Amen? Amen? Masyado kayong seryoso Ha? Naligo na ba kayo? No, ang sarap maligo lalo na ngayon, mainit. No? So the robe of righteousness is given to you while you still smell like the pig pen. Binigay yung robe of righteousness sa atin ng Panginoong Yesus habang tayo ay makasalanan pa. Amen? So sabi rito sa quote na ito, binalot ka ng Diyos. Sabay-sabay nga tayo. Binalot ka ng Diyos kay Kristo para ikaw ay maligtas. At ang kanyang pag-ibig ang kusang nagpabago ng puso mo mula sa loob. Tinanggap ka muna para magbago. Hindi ka nagbago para matanggap. Tingnan niyo yung dulo. Ano yung dulo? Tinanggap ka muna para magbago. Kaya nga noong nakaraan, pinag-aralan natin ang renewing of your mind. Dahil sa born again spirit natin, dinownload na ng Panginoon lahat ng pagpapala. Tinanggap na tayo ng Panginoon, accepted, perfected. Ang kailangan lang magbago ang ating isip para tayo'y magbago. Ma-reflect natin si Kristo sa ating kapwa. Amen? Anuhin natin uli yung story. Luke chapter 15 verse 22. But his father said to the servants, quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get, robe. Ngayon naman, get a ring for his finger and sandals for his feet. Ring in Greek is dactylos, refers to a signet ring bearing the unique seal of the patriarch. Ibig sabihin, alam nyo sa ancient, yung ring, pag kami dokumento, yun yung pinantatatak nila sa mga dokumento. Yun yung pinangseselyo nila. Pag yun tinatak, equivalent nun, pirma mo. Pirma mo. Ibig sabihin, wala na. Pinirmahan na niya, tinuldo ka na. Wala ka na magagawa. So, ganun yung signet rings. Bukod sa robe, binigyan siya ng signet ring. Naka-engrave doon yung symbol ng ng family.
At pati yung initial ng family, naka-engrave doon sa signet ring. Pinag-i-stamp yan lahat sa mga dokumento. Ano ngayon ang ibig sabihin yan sa New Covenant? Ibig sabihin yan, sa ating mga mananampalataya, no, the seal of the Holy Spirit, ibig sabihin, we are eternally secured. Next slide. Ephesians chapter 1 verse 13. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Ano yung binigay ng Ama? Signet ring. Yung ring. Ano binigay sa atin sa New Covenant? Holy Spirit. At yung Holy Spirit na yun nakamarka sa atin. Sinelyuhan tayo. Nang sa ganun, sa pagbabalik ni Jesus, lahat ng mayroong Holy Spirit sa kanilang born-again spirit, yun ang mararapture. Amen. Kaya, hindi ka nag-iisa kapag ka naglalakad ka. Hindi ka nag-iisa kapag ka, halimbawa na naglalakad kang ganyan mag-isa. Hindi ka nag-iisa. Kasi kasama mo ang Diyos palagi. Amen. Nasa loob mo siya. Amen? Lagi siyang nasa loob mo, selyado ka. At hindi ka na yung spirit mo, hindi na makakanti ng demonyo ever. Kasi selyado na yan ng banal na espiritu. Dahil dyan siya nakatira sa born again spirit mo. Hindi to temporary. Forever yan. Forever natin kasama ang Diyos saan man tayo pumunta. At hindi ito conditional. Sinecure ito ng Panginoong Hesukristo. Amen? Are you ready sa rapture? Malapit na. Tama? Malapit na. Ang kulit naman talaga naman ng Iran. Sinara na naman ang Strait of Hormuz. Ngayon na naman, binuksan. Tapos ngayon na naman, sinara. Kulit nila, no? Ang bilihin. Kasya pa ba ang mga, sa mahal ng ating Meralco, kanina nag-usap kami nila Sister Agnes at saka ni Sister Lynn eh. Ang taas ng Meralco, oo nga, triple tinaas. Nakalagay yan sa Bible. Tama? Sign. Earthquake. Ano pa? El Nino, sobrang init naman talaga kahit umuulan, napakainit. Kasi mga sinyalis yan ng muling pagbabalik ni Jesus. Excited na ba kayo? O sabi niyo, Lord, wag ka munang bumalik. Pambihira naman, di ko pa nakakamit yung aking pangarap eh. Ganun ba? Wag ka muna, sandali lang, may bibilin pa ako. Blessed hope natin ang kanyang pagbabalik. Amen? Andyan yung mga signs. At ang generation na to makakakita ng mga signs na yan. Nakikita na nga natin. Amen? Kung aware lang kayo talaga, merong peace treaty ngayon na ginagawa si Trump. Ano yung peace treaty? Inaano ko lang kayo sa news Gusto niya magkasundo-sundo lahat. Yung mga dating magkaaway na mga Muslim, ginagaanan ko lang po yung dating magkakaaway na mga Muslim, Kristiyano, kung ano pa man bansa. Gusto niya pumirma ng peace treaty. Sinabi yan sa Bible Pag kami peace treaty na yon, malalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi natin alam. Hindi natin alam kasi ang Diyos Ama lang ang may alam. Pero makakakita tayo ng signs. Amen? Para bang krung, krung, krung. Ano ba yan? Parang parang computer na naggaganon yung umiikot. Oo, kung mahina ang signal, totoo yan. Malapit na, kaya maging excited na tayo sa pagbabalik ng Lord. Amen. Kung meron mang dapat gawin, i-share natin yung gospel sa iba.
Yan ang pinaka magaling na gawin natin bilang Kristiyano. Yung mga hindi pa nakakarinig ng pagmamahal ng Panginoon, i-share natin. Salamat sa mga nag-invite, salamat sa nag-evangelize. Salamat. Kasi ang dami pang hindi nakakakilala sa Panginoon. Akala nila, kailangan munang maging mabuti para matanggap ng Panginoon. Hindi. Hindi yun ang gospel. Kahit anuman ang kalagayan natin, tinatanggap tayo ng Panginoon. Amen. Ano pa ang ibig sabihin? Sige, palakpakan natin ang Lord. Ano pa ibig sabihin ng ring? Grace given access to God's treasure. Wow. Kumbaga may access tayo sa kayamanan ng langit. Philippians chapter 4 verse 19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Dahil hiningi ng anak yung kanyang mana, alam niya wala na siyang kukunin pang yaman. Kasi hiningi na niya eh. Pero alam niyo kung anong ginawa ng ama? Sinuotan siya ng signet ring. Na ibig sabihin, anak, lahat ng dokumento, meron kang access. Kung may treasure pa man na kung natitira, may access ka pa rin doon. Wow! Amen! Kaya ano man ang pangangailangan natin, imimit ni Lord. Ano man yung needs natin, imimit ni Lord, just trust Him. Kasi ang Diyos mayaman, sabi niya, imimit niya yung need natin according to the riches of His glory. Gaano ba kayaman ng Lord? Ha? Yes, siya siya ang may-ari ng mundo. So, ang yaman-yaman ng Diyos natin. Para hindi mo siya pagkatiwalaan, nakakalungkot kung hindi ka magtitiwala. Huwag kang tumingin sa material na bagay, tumingin ka kay Lord. Grabe yung miracle na ibibigay sa'yo. Mananangan ka sa Kanyang karunungan, mananangan ka sa Kanyang kapangyarihan, ano man ang dumating na challenges sa buhay natin, trials, andyan siya. Imimit niya yung needs natin. Amen? So, merong legal power of attorney ka. Ano yung legal power of attorney? Di ba pagka nagbebenta ng lupa? Ako magbebenta niyan. Ano bibigay sa'yo? SPA. Sabihin, ikaw ang pwede magbenta ng lupa niya. Binigyan tayo ng SPA ng Panginoon. Special power of attorney. Na anuman ang ating pangangailangan, hiniling natin sa Kanya, mag-trust tayo, ipagkakaloob niya. Kasi hindi madamot ang Diyos. Mabuti siyang Diyos. Amen? Sa papamagitan ni Kristo, may free access tayo sa kayamanan ng Diyos Ama. Hindi natin ito binayaran. Hindi ito sweldo o profit dahil mabuting mga ginagawa natin. Hindi. Grace-given access ito sa atin. Sa lahat ng resources ng langit, ibinaba sa atin. Amen? Tayo na lang iniintay ni Lord eh. Iniintay ka na lang niya. John 14:13-14, sabi rito, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, anuman ang gusto mo, sabihin mo sa Kanya, kasi meron na tayong SPA eh. Nakuha? Sa pangalan ni Jesus, may SPA na tayo. You may ask me for anything in my name. Sige, pagdasal mo, sabihin mo. Kaya nga, sa huli ng prayer natin, in Jesus' name. Hindi
Hindi sa in pastora's name, no. In Jesus' name. Ano yung sinabi ng pangako ng Panginoon? I will do it. Wow! Wow! Di ba pag kami SPA ka, wow, nakabenta ka na lupa, meron kang 5% o 3% na komisyon. Tama? Lord, in your name, mangyayari ito. I trust you in your name. I know you will do it so that the Son may be glorified in your name. Mag-glorify ang God the Father, mag-glorify ang Son, mag-glorify sa iyo. Bakit? Uy, ang galing naman ng kapatid na yan. Merong ganito, merong ganyan, lahat ng kaya nga yung iba, di ba, ano sinasabi sa inyo? Lika nga, mag-pray ka, lakas mo kay Lord. Bilib na bilib yung iba, lakas mo kay Lord, tara mag-pray ka nga, pray mo nga ako. Hindi nila alam, miski sila, merong access sa Lord. Meron ka na bang access? Amen. Amen. Gamitin mo yung signet ring. Amen. Kahit ikaw, kaya mo mag-pray para sa iba. Amen. Hindi mo na kailangan, halika nga kapatid, ang lakas mo kay Lord, ikaw mag-pray, tara, pag-pray natin. No. You have the access. Bakit? Gagawin ni Lord para mag-glorify ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo at sa pamamagitan mo dahil ikaw ay naniniwala kay Jesus Christ. Mag-glorify ang Ama. Amen? Hindi ito nakabatay sa perfection mo, kundi sa covenant authority na ibinigay niya. Naka-covenant ka na eh. Kanino ba yung new covenant? Kanino ba? Sa Diyos ba? Sa tao? Hindi. Yung old covenant, yung covenant na yun, it's between God and the people of Israel. No? At yung mga nagpe-perform, yung mga performance-based, dun yun, old covenant. Sa new covenant, sino may ka-covenant? Ang Diyos Ama at ang kanyang anak. Sila ang may covenant. Kaya tayo, aangkas tayo kay Jesus Christ. Kasi ka-covenant niya na kami. Nakaangkas tayo ngayon, kaya anuman ang hilingin natin sa Diyos, dahil nakaangkas ka sa kanyang anak, ibibigay niya. I will do it. Ano man ang pangarap mo, may iniisip kang negosyo ngayon, may pangarap kang gawin, ganitong gusto kong gawin. Ano sabi ng Lord? I will do it. May pinagpe-pray ka, tagal-tagal na. Kasi ang Diyos hindi naman bound sa time. Alam niya kung kailan ibibigay yung tamang oras sa'yo. Pero etong pangako niya, I will do it. Amen. Meron dito gusto yumaman. Yes, I will do it. Sabi ng Lord, antayin mo. Amen? Meron dito gustong ma-promote. Ang sabi ng Lord, I will do it. Gusto ko magka-negosyo, I will do it. Gusto ko magka-boyfriend, God will do it. Amen. Amen? So, hindi tayo powerless. Binigyan tayo ng Diyos ng restored authority under His name para manalangin, lumaban sa kaaway at ideklara ang kanyang mga pangako. Yes and amen. Yung mga pangako niya. Balikan natin uli yung story. Luke 15:22. But his father said to the servants, quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger. Eto na yung huli. Sandals on his feet. Nilagyan siya ng sandalyas. Alam niyo pala, sa ancient Jewish, yung mga may sinabi lang ang nakasandalyas. Yung mga alipin, barefoot sila. Wala silang suot na na sandalyas. Kaya noon, ang hirap palang mamuhay noon, mahirap. Buti nga ngayon naka na tayo, kahit tsinelas meron tayo. Amen? So, binigyan ng ama ng sandalyas yung kanyang anak. Naka-barefoot na talaga yung anak niya. Bakit? Galing nga siya sa babuyan Sabihin doon, nagpakaalipin siya Kaya nung humarap siya sa ama niya, wala na sa sandalyas. Kasi nawala na rin naman talaga yung pagiging anak niya dahil nga
Di ba parang sinabi niya, oh ama, mamatay ka na, aka na yung mana ko. Wala na. Pero alam nyo, sa pagmamahal ng ama, sinuotan siya ng sandalyas. Kapatid, tayo sinuotan ng sandalyas ng Panginoon. Amen? Kahit yung sandals na yan, indicator ng legal status and identity natin sa Panginoon. Kapag nakasandal ka, ibig sabihin, hindi ka slave. No? Ikaw ay anak. Ikaw ay anak ng Diyos. Kaya sa New Covenant, kahit nagkamali tayo, hindi tayo tinatanggalan ng status ng Panginoon. Hindi. Halimbawa, yung anak mo ba? Ako, halimbawa, yung anak ko, kinurot ako. Sasabihin ko, hindi na kita anak. Hindi. Anak ko pa rin siya. Hindi mawawala yung pagiging anak natin sa Diyos. Kahit tayo'y nagkakamali minsan, dahil tayo'y anak niya, okay, sorry Lord, nagkamali ako. Huwag niyong pahirapan naman yung bibig ninyo. Say sorry nga. Ay, sabi ko na nga ba, nahirapan kayo. Say sorry. Alam niyo, yan yung pinakamahirap sabihin. Sorry. Pero yan ang isa sa pinakamahalagang sabihin, lalo na sa mga taong nasaktan ninyo. Sorry. Again, say sorry. Oh, madali naman pala sabihin, di ba? Sorry. Alam nyo, sa totoo lang, tinatanggap naman tayo ng Diyos. Talagang pinatawad na tayo ng Diyos. Saan tayo nagsosorry? Sa soul part natin. Sa spirit natin, perfect na. Pero yung soul part natin, yung mind natin, yung emotion natin, nakakagawa tayo ng hindi maganda sa kapwa. Pero ang pinakamagandang gawin, dahil sa kapwa mo yon, hindi sa Diyos. Sa Diyos kasi, pinatawad na tayo eh. Pero sa kapwa natin, sa nakakamingle natin everyday, may nagagawa tayong mali sa kanila. Say, yun! Pinakamagandang sabihin. At mare-restore ang relationship, lalo na sa pamilya. Say, sorry. Amen? Kaya yung mga pamilya, minsan hindi magkasundo dahil din sa ano na yan eh. Sa salita na yan. Pero ang beloved, matututo na yan. Mula sa kanilang puso, magsasabi tayo ng sorry. Ang patuloy tayong mamahalin ng Diyos, patuloy na magre-reflect ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kasi matututo tayo na sa kanyang mga pagmamahal. Amen? Amen? So ulitin ko forever na tayong pinatawad ng Diyos. Forever na. Nagsosorry tayo sa ating nagagawa sa ating kapwa. Kaya mahalaga yung words na yon. Sabi nila, hindi na kailangan mag-sorry. Bakit? Hindi ka ba nakakagawa ng mali sa kapwa mo? Nakakagawa tayo, di ba? Kasi, kaya nga, sinabi sa Bible, renew your mind. Kasi process yan eh. Sinasanctify tayo every day. Amen? So, beloved, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay tagapagmana ng Diyos. Amen? Sinuotang ka na sandalyas ng Panginoon na ibig sabihin, yung identity mo, katulad ng identity ni Jesus. Mapagpatawad, mapagmahal. Amen? So ano ba ibig sabihin ng heir o tagapagmana? Ano ba ibig sabihin? What does it really means when the Father says, you are no longer a slave but my heir? Hindi ka na alipin, sabi ng Diyos, pero tagapagmana kita. Ano ba ibig sabihin yan? Next slide. Talakayin natin next week. To be continued by Father's Day. Ayokong pahabain. Amen? Masaya ba kayo niyan? Hindi tayo nag-overtime? Pero siyempre, hindi tayo uuwi nang walang beloved
Walk. Ano yung number 1? Silence your inner critic and guilt. Sometimes, diba, nagigilty tayo. Ay, hindi na ako qualified. Ay, ano kasi, nagkasala ako, nakakahiya. Hindi na. Itatago na niya yung sarili niya sa sulok. Kasi iniisip niya, hindi na siya qualified. Silence your inner critic and guilt. Bulong ni Satanas yan. Wala ka ng kwenta. Yan ang bulong ni Satanas. Kahit sa grabing kasalanan na gawa mo, bumalik ka lang sa Panginoon. No? Kasi ang mga nasa biyaya, hindi na lumulublob sa kasalanan. Pag naputikan lang, ayoko na. Ikaw nga, di ba, pag puti yung suot mo, natalsikan ka lang, hindi ka mapakali. Naku, grabe, katulad nung minsan, sa graduation ng anak ko. Itim naman yung kanyang suot. Dala-dala ko yung aking wet wipes. Pengen nga kasi, hindi ko siya kilala ha. Ibig ko sabihin, hindi nga aligaga nga siya sa konting, putik sa kanyang palda. Pero gusto niyang kutkutin. Di ba ganun din tayong mga nasa biyaya? Kung nagkakasala tayo, bangon, hindi na ikaw yun. Binago ka na ng Lord. Alis ka na dyan. Kagad kang, Lord, thank you. Inaccept mo ko, binago mo ko, hindi na ako ito. Amen? Oo, totoo yan, nagkakasala tayo. Pero, hindi na tayo bagay doon at hindi na tayo lulublub pa sa pagkakasala. Alis! Punta na tayo sa tama nating identity. Amen? Amen. At kung meron man na nagsasabing, hindi ka na makakabangon, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Bigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin. Humarap ka muli sa Panginoon dahil tinatanggap ka. Amen? Hindi ka tataboy ng Lord. Amen? Number 2, pray from a position of authority. You are wearing the Father's signet ring. Suot natin yung singsing ng Diyos. This means you have His power of attorney. When you pray, you are signing the Father's name to your request. Pray from a position of authority. Hindi ka na Lord, please, 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 pagbigyan mo ko, maawa ka naman. No. Lord, in Jesus' name, sabi mo sa iyong salita, sabihin lang namin yung mga pangangailangan namin at gagawin mo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking pangangailangan. Mayaman kayong Diyos, kaya nagtitiwala ako sa inyo, matatanggap namin ito. Ano ang mas magandang panalangin? Yung para bang, Lord, please, 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 luluhod ka pa ganyan, please, please, Lord, please. Hindi. Ikaw ay may authority. Meron ka ng SPA in the name of Jesus. So pray from a position of authority. Number 3, remind yourself daily that you are His child. Yes, God is your Father, not your boss. Magkaiba yun Yung tatay at saka boss, magkaiba yun. He doesn't love you more on your good days and He doesn't love you less on your bad days. Kapag ka good days, mahal ka ng Diyos. Kapag bad days mo, mahal ka pa rin ng Diyos. At magkaiba, ang Diyos natin ay Ama natin, hindi siya boss. Kasi kapag ka boss, sinusunod mo, yes sir, kahit ayaw mo sa dibdib mo. Pero ang Diyos, Father, pwede kang maglambing sa Kanya. Amen? And number 4, sabay-sabay, walk in love. Yan yung sandals. Carrying the Father's love and the gospel of grace to others. Sabi nga sa Bible, how beautiful are the feet of those who bring good news. Suot-suot mo na yung sandalyas na yan. You have the authority and i-share mo yung gospel sa iba. Amen? Amen? So, ano ang ating beloved thought for today? I am completely loved, eternally secured, and fully accepted because of Jesus. Amen. Sabay-sabay nga tayo. I am completely loved, eternally secured,
and fully accepted because of Jesus. Amen. So, palakpakan natin ang Lord. Yan, pinangako ko sa sarili ko na aagahan ko at nagawa ko. Amen. Dahil nung isang umovertime eh. So, manalangin na tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa biyaya na inyo pong ipinagkaloob. Salamat sa mensahe na Lord, thank you. Tumakbo pa po kayo upang kami yakapin, upang kami ay halikan. Salamat, pinatawad niyo na po kami sa aming mga kasalanan, past, present, and future. Thank you, Lord, sa robe of righteousness. Thank you sa signet ring na meron po kaming authority in your name. And salamat po sa sandals na makakalakad po kami ng may pagmamahal sa aming kapwa. At sa mga tao pa na hindi tumatanggap sa Panginoong Hesukristo at gusto nyo magkaroon ng relasyon sa Kanya, gagabayan ko po kayo sa maikling panalangin at sumunod po kayo. Lakasan niyo po ang inyong bibig, ang inyong boses at ibuka ang inyong bibig. Panginoon, salamat po. Pinatawad niyo na po ang aking kasalanan. Salamat, kayo'y namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay upang ako'y iligtas sa tiyak na kapahamakan. Banal na Espiritu, kayo pong siyang maghari sa aking puso, sa aking pagkatao. Turuan niyo po ako at gabayan palagi. Salamat po, sinulat niyo na po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Tumayo na pong lahat. Panginoon, maraming pong salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. Salamat dahil minahal niyo po kami. Salamat, niyakap niyo po kami. Panginoon, may mga pangangailangan ng aming kapatiran, ang beloved, ang bawat pangangailangan na itinutugon niyo po. In your name, we ask in your name, in Jesus' name. Thank you. Ano man ang hinihiling namin ay pinagkaloob niyo na po. Ibukan yung bibig niyo, sabihin niyo sa Lord, ano yung hinihiling niyo sa Kanya ngayon. Bibigyan ko kayo ng time. Lord, salamat. Dininig niyo po ang mga panalangin ng aking kapatiran. Salamat, Lord, sa tamang oras, pagkakaloob niyo po ang mga hinihiling nila. Higit po sa lahat, ang kalusugan ng bawat isa. Yung mga wala po rito na nagpaalam na sila po'y may karamdaman ngayon, Lord, abutin niyo po sila ng inyong makapangyarihang kamay na siyang magpapagaling sa kanilang lupang katawan upang, Panginoon, sa darating na Sunday, makasama po namin muli sila. At sa mga kapatiran na narito na may nararamdaman mula ulo hanggang paa, hindi nais ng Diyos na meron kang sakit. Hindi galing sa Diyos ang sakit na yan. Sa pangalan ni Jesus, ang espiritu ng sakit na nasa katawan mo ngayon, kapatid, in Jesus' name, pinapaalis ko sa katawan mo sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang kagalingan mula sa Panginoon, mula ulo hanggang paa. Immune system, lumakas ka sa katawan ng mga kapatid in Jesus' name. Ano man ang iniindang sakit ng kapatiran, sa pangalan ni Jesus, walang kapangyarihan na mas makapangyarihan pa sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga cancer cell ay matutunaw at gagaling ang aming kapatiran. Tumor, migraine, diabetes, high blood, arthritis, at ano pa mang iniinda ng mga kapatid, sa pangalan ni Jesus. Kayo po, Panginoon, ang siyang kagalingan namin. Tinanggap niyo na po ang parusa sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang kagalingan na ito ay bababa ngayon sa amin, Lord. Thank you. Marami pong salamat. At lalakad po kami sa pananampalataya na tinatanggap ang inyong biyaya, na tinatanggap ang inyong grasya. Lord, salamat sa mga pag-iingat niyo po, hindi lang po sa amin, kundi sa mga mahal namin sa buhay. Pati po ang mga hanap buhay po namin. Lahat po ng merong connection sa amin. Thank you, Lord. Iningatan niyo na po kami. Panginoon,
mag-shine po sa amin ang reflection ni Jesus. Tulungan niyo po kami makaabot ng mga kapatiran, mga divine appointment sa amin. Hayaan niyo pong ma-share namin ang goodness ng Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus, for loving us. Thank you, Lord. At anuman tangka ng kaaway sa buhay namin, sa mga anak po namin, sa mga mahal namin sa buhay ay hindi magtatagumpay. Dahil sinabi niyo po, ang pangako niyo po sa Isaiah, for no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises against us in judgment, we shall condemn. Thank you, Lord. Salamat po, at itong buong linggo na ito, salamat sa binigay niyo pong pagpapala. Sorpresahin niyo po kami, Panginoon, at na magkaroon po kami ng testimony sa susunod pang mga linggo. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Pangako sa'kin ay oo, bawat laban, tiyak ang panalo.